Jeff here from the Extraction Boys YouTube channel. Ito yung Taal Volcano. Yan, yung buong kahabaan na yan. Yan naman ay ang lawa. O mas kilala bilang Taal Lake. Sa ilalim ng kalmadong tubig ng lawa, may mga istorya ng mga taong namumuhay sa gilid ng panganib at sa gitna ng kagandahan. Ngayong araw, makakapanayam natin ang isang residente na dito na lumaki at nanirahan sa tabi ng Taal Lake. Nais nating malaman kung bakit sila ay nananatili dito sa lugar sa kabila ng banta ng panganib. Ay, magandang hapon. Magandang hapon. Extraction Boy. Ano ho ang pangalan nila ay? Yoli Serrano po. Okay. Kamusta naman kayo ngayon ay? Ay, okay naman po. Paano po kayo katagal dito nakanirahan sa Taal? Mga 25 years na po. 5 years, napakatagal na pala. Oo. Ano po ang bali hanap buhay ninyo dito sa Taal? Una po, magdadaing lang ako ng tilapia. Opo. Nung pong mahirap na pong magdaing at naulan, ay namimili na lang po ako ng isda. Oo. Lalo na kapag tag-ulan, no? Oo, hindi makatuyo. Oo. Paano mo ba yung typical na usual na araw ninyo dito? Ano pong Ibig sabihin, sa araw-araw, ano po na ginagawa nyo? Parang nabanggit nyo na merong order sa inyo na tilapia. okay po. Una po, ako'y naghahanap ng buyer, mga nadaan sa... Dahil nung una, walang buyer. Oo. Ay di, palibasa ako nasa tabi ng daan. Di ako'y yung mga nadaan nagtatanong ng isda, ay di akin ang inimit para sa akin kumuha ng isda. So para sa isang araw, mga ilan naman ang kilo ang maabot ng mga order sa inyo? Ay una po kakonti, 60-80 lang. 60-20 kilos. Nung padami po ng padami, naabutan ng 300. Wow. Kaya mong ingit yung 300 na kilos? Kaya po, hindi po naman ako ang nangunguha. May mga naghahanap na? May naghahanap po. Kumuha ako ng taga-pamilya sa laot. Sa laot pa talaga? Sa laot pa. Pag ako tumarbaho, hindi ko kaya yun. Kumbaga, hindi mo na inaantay na dumaong pa? Dumating na lang sa amin. Yung sa laot, meron ka ng taga-pamilya. Taga-pamilya. Ano ba yung presyo sa laot? Iba po. Pag halimbawa po, ang kuha ko ay 60, kuha nila 50 lang. Mula nung huling pagsabog ng vulkan, ano po ba naging pagbabago sa vulkan? Ay meron, malaki po. Dahil po nung yan ay mga po, ang alam na mga tao, din na makakapaling ko ay pinaglaban po ng aming mayor na makabalik at maritong halaman. Opo. Dahil kahit nung hindi na wala nang panganib, tapos na yung pagsabog, parang sabi hindi pa po. Nagtagal pa po bago kami pinangyay. Nagtagal pa? Okay. Para din opo. Dahil ito ay hindi matungkol ng tao. Yung lupang bulkan. Tapos nung nakabalik na kayo, balik na uli sa hindi pa puno pa. Paano yung hanap buhay mo doon? Nagkitaan dahil po wala pang masyadong nag-aalaga ng isda dahil siyempre hindi po nakaka-recover. Lahat, pagkasado. Ngayon po, wala akong namimili ng isda. Kaya walang hanap buhay pa. Ngayon po, palibasa ako malapit ako sa mga taong nadating. Nakatagpo po ako ng tambayan ng maganda. Taga Quezon po yun. Yun po yung nagde-deliver ng pagkain dahil hindi ko makadiretso eh. Ay siya nakakadiretso dahil pagkain mo ang dala. Bumili sa akin ng isa order. Mga ilang kilo? Ng 8 tonelada po. Dahil hanggang sa kabilang barangay ako po namili. Ako lang po namili noon.
is na naitawid niyo. Oo, ang lapit talaga ho noon na sa akin. Pagpapala nun. Dahil po yung aking bahay ay nasira ang bubong ng bulkan. Ngayon sabi ng aking buyer ngayon, hindi siya aagwa nang hindi ako nakakapagpagawa ng bahay. Ay wawalo po niyang kuha sa akin, 8 kuha ng isda at napabubong ako ng uman. Dahil ay tinuladan naman akong kumuha. Ay ako lang na mamimili. Ay di lugal na lugal. Lugal na lugal sa kita. Pagsabog ng bulkan na yung bubong nyo, gaano kakapal naman yung... Ay kaganon po. Kaya binagsak. Bagsak na. Bumagsak po. So, ibig sabihin kada sabog ng bulkan, parang palitin kayo ng bubong, no? Pero minsan lang naman ang tagay. Oo. Kahit nasabog mo na, parang bukas na ang butas na bulkan. Sabay, Kaya mahina na ako. Mahina na. Noong huling pagsabog na, 2019 ba yun? 2019. Nasaan po kayo na mo? Nandiyan po lang sa amin. Ngayon, parang ang usok po ng bulkan ay parang nagsisiga lang. Oo. Hindi namin pinapansin, nagsisiga lang. Nandun po kami sa tapat ngayon, nanonood kami. Dahil sabi niya, masabog. Ako ba pinapanood? Oo. Ito po, yun. Ayun yung yung malinis. Malinis na yun. Yung huling sumabog. Ay di kami nanonood. Para lang ang sigama ng silab. Ay ngayon maya-maya ay nakuha namin ang mga motor bangka ay lahat yung nagagayuna na napunta ng tabi. Patabi na. Patabi na lahat sila. Sabay-sabay. Tapos nagayuna ng lupa. Nagayuna ng nag-iluan. Ang lakas po. Di kami nakatakbo. Tumakbo na kami. Kami palibasa gilisan. Wala kaming kagano'n-gano'n. Oo, diretso. Ako yun na may gabi ko. Maraming mamatay. Anong oras na? Alas 2. Hindi nga po ay araw, no? Kasi yung gabi, maraming mamatay. At siyempre, magsusunod-sunod ng mga sasakyan. Ano yung talaga naramdaman nyo nung mga oras mo? Ay, dito. Kasi lalo na, lahat ng mga apo mo. Oo. Ay, ang sama po nga, hindi kami nagkahiwalay. Dahil naputol ang tulay. Hindi kayo napunta sa isang evacuation center? Kami ho sa Alfonso. Ito naman po mga anak ko ay sa Ibaan. Bakit nagkagayon? Naputol po ang tulay na kami nakalusot. Maliit na ang sakyan namin. Ay, yung punta ko ng sundalo, hindi na makalampas. Nagbalik na po. Paano kayo naitawid? Ay, napakot silang po. Ipa po sila ang nangyayari. Ano kaya kayo nakatawid? Pero yung kasunod naming pamilya ko, hindi naman. Paano sila naman naitawid? Ay, hindi na ho doon dumaan. Sa ibang lugar na? Oo, pabalik ng ginla. Dito po nag-tanawan. Oo, tanawan. Patanawan. Kami na may pataas. Oo. Pakabiti. Oo. Tapos bukod sa pagsabog ng bulkan na ano ba yung talagang pinangangambahan nyo dito sa lugar? Baha. Bagyo. Ano yung pinakahuling? Ay, bagyo pong Christine. July last year. Ngayon lang po yan. Last year. Last year yung Christine. July, August. Baka po malaki. Saan inabot ko kung ano tayo? Kita po yung bahay namin doon. Doon sa taas? Ay, pinasok po yung loob ng bahay. Kung di ko po binutas yung dingding ko, hindi naapaw na yung baha sa bahay ko. Binutas ko na, dire-diretso ang baha. Tapos yung iba po, di pa po kami naalis noon. Dahil, bahala ang naman po pwede kami umuwas. Ay, nung po may kasunod na bagyo, umalis na kami, bumakwit na kami. May kasunod yung Christine. Umalis na kami, baka magkagayon uli. Ay, hindi na kami makakalibre. Umalis ulit kami, bumakwit sa Asis. Barangay Asis. Parang ang isa pang natin sa ibang estudyante na parang nung bagyo na yun ay may mga troso pa ata na... Oo! Ay, itong mga
parang na-trap sila ng kahoy. Kaya hindi lumusot ang baha. Sila ang mag-anak ng pamilya na kulong ho ng tubig. Kung di ho yun umalis, ay yun ang patay. Dahil ho kuwan hindi ho makalapas ang tubig at mga paroso. Tapos, landslide nata dito. Yung namatay ho dyan sa kabilang niya, mag-anak ho, mamimili ko ho ng isda. Mag-anak na natabunan. Hindi po talaga sila nalis. Oo, dahil biga ho isda. October nga pala no, fiesta. Ang barangay na ito. E ngayon may pabinyag yun. Ay siyempre pagod na pagod ay napatulog. Ay bigla hong bumaha. Ay di agad mo itapon. Ay di liligtas pa sana ho yun eh. Ay kaya nga lang, yung magliligtas ay May kasunod na landslide. ay pumutok na ho yung itaas. Tagtakbo na. Hindi na ho naligtas. Pero yun ho yung naligtas pa kami. Saan ba pa ako? Ay hindi pa lang mag-alak-alak. Ayon sa iba, parang nililigtas, nakakasigaw pa raw eh. Oo, nakaalali pa tulong. Oo, nung inuukay, nahingi pa daw ng tulong eh. Hindi alam nung nga, talagang umiwas na sa Ay pangalan. madidisgrasya din. Oo. Pamimili ko yun ng isda. Ano po yung gusto niyo iparating sa mga manonood, o kaya sa ating gobyerno tungkol po sa pamumuhay niyo? Sana po, dinudulo ko po sa nakakataas at nakakaalam ng aming sitwasyon dito sa Barangay Busupuso. Na sana po ay makita ang aming pangangailangan dito dahil pag po dadating ang baha, talagang kami ay nahalikan. Yun po ang gusto kong parating sa pinakahulan. Paano po masolusyonan yung pagbabaha? Oo nga yan. Pagbabagyo ay baha kaagad. Kawawa po ang ang mamamayan na ang hanap buhay dito lang sa Bilagan. Ang isla. Sa kabila ng banta ng panganib, pagsapit ng sugat, pagbaha, bagyo, bakit ho'y talagang pinili niyo pa rin na dito manirahan? Kaya po pinili ko ang dito pa rin sa banta ng panganib dahil nandito po ang aking hanap buhay at nasanay na rin po ang aming mga sarili sa lugar na ito. Dito nakakakita ng ikabubuhay. Pati mga anak ko ay natutulungan ko. Hindi lang para sa amin sarili. Pati po mga anak ko ay natutulungan ko sa aking hanap. Ang mga residenteng katulad ni Nanay Yoli ay hindi lang basta nabubuhay sa tabi ng bulkan. Sila ay matatag, mapagmahal sa lupaing ito. Minsan, sa pinakadelikadong lugar, doon natin makikita ang pinakamatatag na komunidad.